Sir? Sir, excuse me. Question for you, sir. Sa inyo po ba tong GTR? Yeah, sa akin. Ano pong ginagawa natin, sir, para makapag-afford ng ganitong klaseng kotse? I'm an entrepreneur and I'm also big into crypto. Sir, kayo po ba si Jeo Huete? Yes, actually kilala kita eh. Kita na kita kanina dito. Ito si School of Discarte na. Yes po, sir. Yes po, Yeah. sir. Sir, okay lang po ba? Kayo naman po yung interview natin for the younger generation. Sure, I would be glad to. So, ilang taon po tayo, sir, nung nakuha po natin yung first million natin? 20 years old? 19? 20 years old, 19 years old. Grabe, sir. Sobrang bata nyo pa. So, sa tingin nyo po ba, Sir Jeo, na mas kayang yumaman ng mga bata ngayon kaysa sa mga matatanda? I would say yes. Even me, I'm a living proof naman kumbaga na kaya ko makipagsabayan sa iba. Kasi ang dami ng sources sa social media ngayon na pwede mong kuha or magawa. You can be rich through that way. Totoo yun, sir, no? Hindi naman talaga hadlang ang age para makipaglaban no, sa iba't ibang industry. It's just a matter of kung handa na ba talaga tayo. Exactly. So, galing po ba tayo sa pera? No bro. Galing ako sa zero. Hindi ako lumaki sa mayaman na family. Ano pong ginagawa natin, sir, way before this? Actually, nakakatawa rin yung kwento kasi ang dami ko pinagdaanan. Nag-apply ako dati sa mga call center. Iba, I won't mention the companies na pero halos lahat yan na pagdaanan ko. Even pag networking, dyan ako nagsimula. After that, doon na ako napunta sa ibang businesses and mostly sa crypto na rin. Lahat po ng in-applyan natin at pinasukan natin, yun yung dahilan kung bakit nahulma tayo ngayon. Yes, actually, kasi lahat yun rejected ako eh. Sobrang barok ko mag-English dati. Ay, ganun, sir. Na-reject po kayo dito sa mga companies. Rejected ako, kumbaga 18,000 per month daw. Then, hanggang napunta ako sa networking and ang nakita kong ads nun is parang work pa rin eh. We'll be selling food cards. Kumbaga doon na ako nahubog magbenta and mag-business. Dami rin talaga misconception na pag sumaya sa mga networking, parang scam daw. Pero kayo, sir, madami po kayo natutunan dito sa industry na to. The way I talk, the way I market, everything, doon ko rin natutunan. Pero wala na tayo dito sa industry na to. Wala na. Matagal na. Since 2019. Nakapagtapos po ba tayo sa pag-aaral? Yes. I graduated as a mechanical engineer from TIP. Kasi sir, ang dami po nagsasabi na mag-business na lang daw ng maaga kaysa sa tapusin yung pag-aaral. Kayo po ba, sir, sa tingin nyo, ang makapagtapos ng pag-aaral, mahalaga pa rin to? Okay naman talaga mag-start ng business ng maaga. Kahit sino naman kaya mag-start at the age of 15. Kung gusto mo mag-start at the age of 10, kaya mo eh. But for me, ang tinatak kasi ng magulang ko sa isip ko is ang pag-aaral at ang diploma, regalo mo yun sa magulang mo. So that's why, doing business that time, nandun yung urge ko na tapusin pa rin yung studies ko. Kasi kumbaga, kasiyahan na rin sa akin yun na maregaluhan sila ng diploma and matapos ko yung pag-aaral. Ang ganda nun, sir, na tinake natin yung diploma as gift para sa mga Yeah. parents natin. No? Hindi natin sasayangin yung mga binibigay nila sa atin. Importante pa rin. Importante pa rin talaga. Pero ano po yung naturo sa inyo ng entrepreneurship na hindi nyo po natutunan sa school? To take risk. Take risk ka sa mga business na gusto mong pasukin. For me, yun yung naturo sa akin ng entrepreneurship na kasi sa school, kumbaga, I would say na wala akong nagagamit ngayon na galing from school. Siguro, maging disiplinado, yung mga, alam mo, yung mga traits na galing from our teachers. Yung mga basic before. English, basic Yes. math, gano'n. Siguro, yun yung mga ma-apply mo later on. Kumbaga, everything papasok na lang sa kung paano mo discard yan sa buhay. Iba po talaga, no, sir. Pag nandun na kayo sa tinatawag nating parang war zone, yung totoong buhay, no? Pag nahasa ka na doon, mas marami ka matututunan, Yes. mas magugulat ka na. Alala Ito ko nga yung sinabi sa akin ng teacher ko way back high school ako. Kumbaga bumagsak ako sa grades noon kasi puro tulog ako sa klase. Ngayon nalaman nung teacher na yun kasi gustong gusto ako ng teacher na yun. Parang isa ako sa mga favorite student niya eh. The way I handle my business during that time na nag-aaral ako. I was going for valedictorian that time. Bumagsak ako ng pang-5 na lang ako eh. Alam mo, ang tumatak sa akin na sinabi niya is yung grades mo, none of that will apply to your real life. Ikaw, after mo ng school, yun na yung totoong buhay. Yun na yung time mo kung paano mo ipapakita yung totoong ikaw. Hindi about sa grades. Oo, tama yun, sir, no? Hinahasa rin tayo ng school para maging ready talaga tayo sa tunay na buhay. Doon talaga mag-umpisa mag-mature, no? Yung sarili natin or yung personality natin. Ang aga nyo po naging millionaire. Sa tingin nyo po ba, sir, maaabot nyo pa po in your lifetime na maging billionaire? I would say yes. Doon na rin tayo papunta eh. I always think big. Kung hindi man ako maging billionaire, millionaire yung bagsak ko eh. The way you grind and the way you work, doon ka na rin papunta sa billionaire status. Pero ano pa po ba yung kulang sa inyo para maabot nyo yung billionaire status na yun? Right now, I would say connections. Siguro kahit sino naman nakakita sa mga profile ko, sa mga nakakilala sa akin, I don't post any businesses on my profile. Wala silang makikita na pinopromote ko. Lately lang din ako ngayon, 2025 din ako medyo nakilala sa social media. Puro lang ako sa bahay, I do my business at home. Right now, I'm trying to connect anyone na rin. Kung sino mang makilala natin along the way, that's a blessing na rin kumbaga magamit natin later on as connection sa road natin papunta sa status na yun. Ang dami nga talagang tao dyan na tinatrabaho lang nila yung sarili nila maging success on their own. Pero hindi nila alam na para tumagus palalo, kailangan talaga natin ng connections, Yes, no, you need to help connection. out. More minds are better than one for me. Tama yun, Yun sir. ang- So last question na lang po, Sir Jeo. Any advice po sa younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry, na gusto nilang pasukin? For me, I would say change the way how you think. Kasi ang daming mga tao na pag inisip nila yung bagay na mahirap, hindi nila gagawin yun. For example, crypto. Dami nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung bagay na yun. Pag nilatag ko ba lahat ng pinaghirapan ko sa'yo, pag sinabi ko ba lahat ng pinagdaanan ko sa'yo, gagawin mo ba? Etong mindset ng mga millionaires din. It's how they think that makes them rich. Benta kita ng ballpen worth 1,000 USD. Bibili mo ba? Ay, hindi, sir. Hindi. Paano pala yung isang ballpen na yun? Pala yung ballpen na makakapag-connect sa'yo sa isang tao na billionaire din, hindi nyo magpapasucceed sa'yo. Bibiling mo ko rin na. ba siya? Bibiling ko na. Diba? It's how you think. It's how you perceive it in your mind. Yun din ang mali ng ibang tao. Pag nalaman nila kung paano gawin ng isang bagay, tapos nalaman nila mahirap, hindi na gagawin yun.
And they're not consistent. You will never miss a lucky day if you never miss a day. Pag meron kang consistency, dapat may discipline ka rin. It all starts with waking up in the morning, fixing your bed. Doon nag-i-start lahat. Grabe yun, sir. Ang dami namin nakuha sa inyo. And totoo yun, sir. No? Every day is an opportunity. Baka ito nga yung daan natin papunta sa success. Yes. You have a wonderful advice, Sir Gio. So thank you so much for your Thank time. you so much. Pleasure to meet you po. Yeah.